Napabagsak mga kapatid ng Iran ang dalawang fighter jet ng Amerika at nawawala mga kapatid ang sakay nitong mga piloto. Ngayon nag-uunahan daw ang US at ang Iran sa paghanap nitong mga pilotong ito mga kapatid. Pag-usapan natin yan, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a So ngayon mga kapatid, parang sa kauna-unahang pagkakataon, no, napabagsak nga ng Iran itong fighter jet ng Amerika. Alam ko hindi lang dalawa to meron pa sa isa sa may Strait of Hormuz, pero nakapag-eject naman yung isang piloto doon. Ngayon, meron daw isang piloto ang hinahanap pa at nawawala. No, sabing gano'n, nag-uunahan ng Iran at ang Amerika sa paghanap nitong pilotong to. Kasi kapag ito nahanap ng Iran, mga kapatid, alam nyo na kung ano mangyayari doon sa pilotong yun, no? So ngayon, ang US is nagsasagawa ng search and rescue para mahanap yon. Pero bago natin ipagpatuloy itong balitang to, meron ako nakita, sabi rito, "We got him." US President Donald Trump has confirmed the successful rescue of the missing crew member from the downed US fighter jet in Iran. So nahanap na daw mga kapatid itong isang ito na sinasabing nawawala, no? Pero anyway, panoorin pa rin natin itong balitang ito mula rito sa 24 oras. Samahan ninyo ako mga tol. Nag-uunahan ngayon ang Amerika at Iran para hanapin ang isang US pilot na nawawala matapos pabagsakin ng Iran ang sinasakyan nitong US fighter jet. Yan at iba pang pinakahuling kaganapan sa nagpapatuloy na gera sa Middle East sa pagtutok ni JP Soriano. Dumagundong ang pagsabog sa West Tehran sa Iran nitong Huwebes Santo. Wasak sa pag-atake ng Amerika at Israel ang B1 Bridge, ang tulay na itinatayo pa lang para pagduktungin ang Tehran. So itinatayo pa lang, no? Bagong-bago pa lang talaga. Actually, sabi nga sa ibang report, ngayon pa lang daw na taong ito pinasinayaan yan. No? May mga narinig pa nga akong report mga tol, hindi pa daw to binubuksan talaga sa public. Pero ngayon sira na. At ang ika-apat na pinakamalaking lungsod sa Iran, na Karaj. 13 na ang naitalang patay. Di bababa sa 70 ang sugatan. Sa ulat ng state media ng Iran, may mga sibilyang nadamay. Ayon sa isang opisyal ng Iran, hindi pa nabubuksan ang tulay na para sa mga sibilyan at walang kaugnayan umano sa military operation. This project was not military in any way. It was supposed to be operational in 2 months to ease traffic for 17 provinces in the northwest Iran. It was for the people's welfare and yet it was bombed, no? Wala daw to kinalaman sa military. Well, gano'n naman sa gera mga tol Kahit nga yung mga tinitira din naman ng Iran doon sa Israel, wala kinalaman sa military, mga civilian, 'di ba? May kindergarten school na tinamaan, wala rin namang kinalaman sa military yun Well, pareho lang talaga sila kung titignan natin. So ngayon, eto'y binomba ng US. Alam ko US ang tumiran nitong nitong tulay na to na hindi pa pala nabubuksan sa publiko. Pero ipinagmalaki ni US President Donald Trump sa social media ang pagpapasabog sa tulay. Nagbanta rin siyang sunod na titirahin ng iba pang tulay at power plant sa Iran. Giit naman ng Foreign Minister ng Iran, hindi sila patitinag at ang pag-atake sa mga infrastruktura nila ay senyalis ng pagkatalo at moral collapse ng kaaway. It only conveys the defeat and moral collapse of an enemy. In this array, every bridge and building will be built back stronger. What will never recover damage to America's standing. Ay senyalis ng pagkatalo at moral collapse ng kaaway. Kasunod niyan, isang fighter jet ng Amerika ang tinamaan ng Iranian missile at pinaniniwala ang bumagsak sa teritoryo ng Iran. Nasa gitna ng US military ang isa sa dalawang sakay ng crew member nito. Ayon, dalawa ang sakay nito kasi itong F-15 nakalagay dito F-15 fighter jets. Dalawa ang dalawa ang sakay nitong piloto. Yung isa, siya yung nagpapatakbo ng eroplano. Yung isa naman mga tol, siya yung bumabarel, naglalaglag ng mga missile, siya yung gumagawa nun. So yung isa nasa gitna, yung isa naman yun yung hinahanap. Pero ayon nga rito sa post mga kapatid, we got him. Hindi natin alam kung sino tong tinutukoy na we got him. Kung ito ba yung unang nasagip o ito yung pangalawa. Kasi dalawa nga tong piloto No? Hindi natin alam kung ito ba yung unang nasagip na at hinahanap pa yung isa o ito yung
hinahanap na at ngayon ay nasagip na. So dalawa na yung nasasagip, no? Di natin alam. Yung namang hinahanap ng Amerika at Iran ang isa pa. Natamaan pa ng Iranian strikes ang dalawang US Black Hawk helicopters Yan, oh. na nagsasagawa ng search and rescue operation. Inanunsyo naman sa Iran ang pag-alok ng pabuya ng gobyerno sa sino mang makakahuli ng buhay sa anilay kalabang piloto. Nako, sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Kapag etong piloto is nahuli ng buhay, hindi na rin naman siya mabubuhay, mga tol. Kakatayin niyan dyan, ano sa tingin ninyo gagawin sa kanya, di ba? Sa parehong araw, inanunsyo din ng Iran na napabagsak din nila sa Strait of Hormuz ang isa pang fighter jet ng Amerika. Oo. Sa loob ng isang araw, mga tol, ang daming tinamaan na fighter jets ngayon ng ng Amerika o air assets ng Amerika. Una yung isang fighter jets, tapos ito pa ulit, pangalawang fighter jets, tapos yung dalawang Black Hawk helicopter na nagsasagawa ng rescue and mission is tinamaan din, mga tol. Ayon sa American media, nasagip ang piloto na tanging sakay nito. Sa huling tala ng International Federation of Red Cross at Red Crescent Societies, mahigit 1,000 at 900 na ang nasawi at nasa 20,000 na ang sugatan Dami, no? sa gyera sa Middle East na nagsimula noong February 28. Sa gitna nito, iniulat ng mga local media ng Amerika at Iran na hindi sumang-ayon ang Iran sa 48-hour ceasefire na 48-hour ceasefire? media ng Amerika at Iran na hindi sumang-ayon ang Iran sa 48-hour ceasefire na alok ng Amerika. Anong mangyayari sa loob ng 48 hours, 2 araw na tigil putukan? Ayaw daw ng Iran, mga tol. Ayon sa American media, opisyal na umanong sinabi ng Iran sa mga namamagitang bansa na hindi na sila makikipag-usap sa mga opisyal ng Amerika sa mga susunod na araw dahil hindi umano katanggap-tanggap ang hinihingi ng Amerika sa kanila. So yun na, no, official na, mga kapatid, na sinabi ng mga officials ng Iran na hindi na daw sila makikipag-usap pa sa mga opisyal ng Amerika, no? Sinabi nila yan sa kanilang mga tagapamagitan, no, sa mga mediator. Kung sino man yung namamagitan na magkaroon ng kasunduan itong dalawang bansa, sinabi na ng mga official ng Iran na hindi na kami makikipag-usap sa kanila. Sa madaling salita, mga tol, tuloy na talaga ang bakbakan at parang hindi na sila magpapaawat ngayon. No? Actually, may bago pang ang balita Siguro tatakal na lang natin sa susunod na video, no. Pero alam nyo ba, naglabas ulit ng panibagong 48 hours na deadline o ultimatum itong si US President Donald Trump. Iba pa to doon sa inilabas niya na una na 48 hours nitong nakaraan. 'Di ba naglabas siya ng 48 hours, tas ginawa niyang 5 days, tas ginawa niyang 10 days. At bukas, no, April 6, yun na yung wakas ng 10 days na yon. Ngayon, naglabas ulit ng 48 hours deadline etong si US President Donald Trump na kapag hindi daw nakipagkasundo pa ang Iran para buksan ng Strait of Hormuz, no, is ipapaharap niya daw ang impyerno sa Iran. Naku po, ano ang inyong masasabi tungkol dyan, mga tol? No, pwede kayong magbigay ng komentaryo sa ibaba.